Salamat sa introduction na. Para nga akong praise God. Magandang gabi sa bawat isa. Bago po tayo magpatuloy sa salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Hingin natin sa banal na Espiritu na siyang manguna. Hallelujah, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa isang pagkakataon. Ito'y isang pribilehiyo sa bawat isa na makatayo. Panginoon, salamat dahil ikaw naman din ang manguna. Ikaw din ang maghayag. Mayroon ka lang ginagamit. Gamitin mo lamang ang aking puso, ang aking labi, Panginoon, na maihayag ko ang salita mo buhat sa iyong puso. At mag-penetrate ito, O God, sa bawat isa sa aming lahat na hindi namin makalimutan at hindi ito mabago dahil salita mo ito. Salamat, Panginoon, sa pagtago mo sa akin sa iyong kapangyarihan. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo. Ako'y nagpapasalamat po dahil isang biglaang pagkatawag. Tayo naman mga army of God Mga lingkod tayo. Kasi may task po ako. Napaaga lang ako sa opisina habang ako'y nananalangin. Isang word lang rin ang lagi kong itinataas sa Panginoon. At ito po'y ibinigay din ng ating lingkod. Salamat, Pastor Boss, kung nasa online po kayo. Hindi nyo man ma-expect sa akin yung talagang magandang pagkahayag. Pero salamat sa Panginoon dahil ang revelation kasi, ang pahayag kasi, dugtong-dugtong Kaya, ngayong gabing ito, mayroon lang po akong, napakadali lang po ito kasi pagkakaisa. Napakahirap itong gawin sa loob ng church kung hindi muna sa loob ng ating tahanan. Amen po ba? Kasi kung dito tayo nagkakaisa, pagdating naman sa bahay, walang kabuluhan. Di ba po? Minsan nga sa mga estudyante, mga kabataan, nag-aaral, pag hindi kayo nagkakaisa, magulo ang room na bubulyawan ng teacher. Ayaw niyang magulo. Sa trabaho din, ganun din. Mayroong mga kaguluhan pag hindi kayo nagkakaisa. Pero ang pinaka-the best na pagkakaisa, ang pagkaisahan mo ang salita ng Diyos. Kaya nga mayroon tayong sagot na yes and amen. Di ba? Parang tinanggap natin yun na tayo ay nagkakaisa. So sa aking dito, ginawan ko lang ng unity in the church. In 1 Corinthians 1:10, Tagalog mo na lang para lubos nating maintindihan. Ang sabi diyan, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Praise God, ang Diyos ang nagsabi. Nakikiusap sa atin na wala siyang karapatan, makikiusap. Dapat tayo yun. Tandaan natin yan. Nakikiusap na ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo. At huwag magkabahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Pagkaisahan pala natin. Minsan mayroong pasya ang ating leader, ang ating pastor. Ang ating senior pastor, ibababa sa mga leaders. Pagkatapos, sa harapan nag-oo. Pagtalikod, nagkaroon ng pagkabahagi-bahagi. Paano uunlad ang ating church? Mayroon po kayong idea yan. Kaya tanggalin na natin ang pagdududa. Tuloy natin, i-focus natin ang ating paglilingkod. Dahil ikaw rin ang maka-gain. Ikaw ang makinabang. Dahil ang akala mo ba, pwede bang manipulahin natin ang Panginoon? Na ako'y puspos pagdating sa labas, hindi na? Hindi po. Hindi mo mapapakinabangan ang iyong paglilingkod. May nakakakita man o wala, ang Panginoon ang siyang nakakabatid. Kaya yun ang sinasabi niya. Nakikiusap ang Panginoon sa kanyang mga anak. Lalo na dito sa loob ng church.
Kasi lagi tayong nakakarinig ng preaching, ng pahayag. Minsan nga ang pahayag ng ating pastor, ang mga leaders, puro rebuke eh. Bakit? Upang magiging maayos. Upang magiging malakas. Hindi ka na matinag anumang mga bagay. Na pag lumabas ka na, kaya mo nang ilaban ang iyong pananampalataya. Hindi ka na matitinag anumang mga kasalanan, kahinaan na haharapin mo kasi malakas ka na eh. Kaya nga sabi, gather mo ang iyong mga anak together in one spirit. Isang espiritu lang pala tayo. Wala palang dalawang espiritu na magdidikta sa atin, kundi one spirit. Anong spirit yan? Spirit ng pananampalataya. Kaya ang sabi nga dyan, iba-iba man tayo, mayroong maraming kaloob dyan, maraming gifts of God, mga regalo. Magaling ka sa ganyan, magaling ka maghayag, magaling ka mag-akay ng kaluluwa. Pero, meron tayong isang espiritu lang. Kaya nga, nagkakaroon ng kapangyarihan ang pagkakaisa sa loob ng iglesia kung mayroon ka nito. Kasi minsan, ang leader mo mag-utos, ikaw pa na unang nagmurmur doon. Aminin man. Huwag tayong masaktan. Kung masakit, ang sabi ng ating kapatid, kung masakit man, magpaayos ka. Kasi hindi rin kami dumaan ng hindi kami inayos. Unang-una akong naglingkod, ito totoo po. Sobrang sakit sa puso ko kasi nagtinulang manok ako, nilagyan ko ng kamatis kasi Bisaya po ako. Ang sabi ng Tagalog, walang kamatis. Sabi ko, pasensya na po. Pero ang sakit, di ba? Napagod nga ako pagpapakain sa paggawa ng Pilais Church eh. Hindi ko alam eh. Pero dahil inabsorb ko, nilagay ko sa puso ko, unti-unting binago. At natuto pa akong magluto. Di ba? Kasi pag tinanggap mo ang pagtuturo, marami kang matutunan. Di ba sa room, mga kabataan, pag nakikinig ka sa turo ng teacher, ikaw ang highest. Ikaw ang valedictorian. Hindi ikaw ang buloktorian. Di ba? Kasi tinanggap mo ang mga turo. Kaya tayo, anumang ipahayag, sabi nga, tanggalin na natin. Ano ipapanalangin natin, Lord? Magkakaisa kami. Pero paglabas pala, mayroon palang ginagawa. Paano tayo magkaisa? Huwag kang tumingin sa tao. Kaya ang sabi ko nga, huwag niyo akong tingnan. Huwag niyo akong tingnan. Marami din akong mga mali. Marami akong, walang perfecto dito. Dahil nga sa kahabagan at biyaya ng Diyos, dahil sa paggawa natin ng kalooban niya, WTS yan. Anong number yan? Number 8. Number 8? Number 9. Sinong memorize? Di ba? Sa basic ng WTS yan. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Marami tayo eh. Marami tayong ginagawa. Pero yung kalooban ang dapat nating gawin. So sa pagkakaisa pala, dito sa loob ng simbahan, ay isang tungkulin. Tungkulin na naman. Kailangan mong pag-igihan yan. Dapat mo talagang iakapin yan. Tungkulin mong gumawa, manalangin. Pag may tawag na baha na, hallelujah, hindi nga makatawid. Sorry Lord. Di ba? Mayroong ganun din. Pero pag tinawag naman tayo na gumawa at kailangan, naway hindi tayo pabanjing-banjing. Mabilis lang yata tayo kung nakahain na eh. Kabataan, lalo na sa inyong tahanan. May tungkulin din kayong magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng tahanan. Baka hindi na nga kayo naghugas eh. Iniwanan nyo na yung hinigaan nyo. Na kung saan ito ang sala, ito ang kusina, ito pa ang higaan. Di ba? Sabi ng ating Daddy Bishop. Tapos hindi nyo pa naligpit. Tapos dito ang active-active. Kalit, talon. Pagdating doon, labahan, hindi nga man lang makatulong sa magulang. Mayroon ba tayong ganon?
Tanggalin na natin. Pakita tayo ng gilas, mga kabataan. Unang-una niyong gawin, mabago ang inyong mga behavior, mga attitude, na para kayong makitaan ng inyong magulang. Ang inyong mga magulang madalan, uy, nabagong anak ko. Ano kayang mayroon sa church na yan? Pagkatapos pag-uwi, yung pala ang kanyang comments, anong klaseng church yan? Tayo naman, awa naman tayo. Lumabas na nga ang litid ng ating pastor na laging magpaayos. Tapos hindi ka ganun. Kaya tayo, pinapaalalahanan ngayon na tayo talaga ay pagsikapan, pananatilihin natin ang pagkakaisa. Pagkakaisa. Hindi lamang dito sa loob, nagkakaisa tayo ngayon nag-worship. Diba? Pag mamaya, pag kanya-kanya na, wala na, natanggal na yung pagkakaisa. Dito, ipapakita ko kay nanay, maghugas ako. Yung anak ko. Yan talaga unang gilas na ipapakita mo. Bisaya siguro yun, ano bang gilas yan? Sa anumang mga paraan, sa paghayag, mag-yes, amen man kayo, ilagay nyo sa puso yan para mayroong impact yan. Hindi impacto, impact. Para mayroon namang silbi yung pag-yes and amen ko. Kaya, ang una natin pagkakaisahin, pagsama-sama na magkakaisa sa loob ng church, yung salita niya. Amen po ba? Kasi wala naman kung ginagawa ko na naghayag. Ang ating pastor naghayag. Kung sino mang gamitin. Ito lang ang hindi ko ito gawa. Basta yan ang sinabi, sinulat ko na lang. Yan ang revelation. Bakit naman to importante magkakaisa? Kasi pag hindi tayo nagkakaisa, nagkawatak-watak, walang lakas, hindi magawa hindi tayo sasamahan ng kapangyarihan ng banal na espiritu kung ang espiritu natin ay hindi nagkakaroon ng pagkakaisa. Kasi kung ito sila lang nagkakaisa, paano naman tayo makajoin? Hindi, parang masimplang ka, hindi balanse, gaya ng sabi, balanse. Kaya para makabuo tayo ng matibay, malakas, tanggapin natin ang lahat ng mga pagtuturo. Hindi lang pagtuturo, kundi pinapaalalahanan ka. Kung nagawa, alam, ito yun ang katotohanan eh. Pag narinig mo, at parang akala mo ikaw, talaga naman, pinaparinggan pa ako. Tanggapin mo, mag-yes and amen ka, tanggapin mo ito, Lord. Salamat dahil mayroon kang babaguhin. Lalong tatatag tayo. Alam mo ba kung dadaluyan ito ng banal na presensya? Hindi kaya dadaluyan ng Batangas? Laguna? Lahat ng Jesus na gospel, yan ang pinapanalangin ko na, Lord, kung ano mang pagkadaloy mo dito, kung ang presensya mo ay bumuhos, bumaha, magbaha kasi iisa lang tayo. Diba? Iisa lang tayo. Hindi ka lang sabi mo, huwag kang magdamot. Kung makita mo yung mga kapatiran mo, ay yakapin, grabe naman ang pag-ano ng mga Jesus the Gospel Paranaque Mother Church. Grabe ang pag-welcome. Huwag natin baguhin. Mas lalo nating yayakapin sila. Kasi ito ang originally, Mother Church ka. Diba? Nasaan yung Mother Church? Ang Mother Church, laging ganun, no? Hala, bless dito. Kaya nga, ang iba, pag hindi na mag-bless, ibigay na lang yung kami. Please. Kasi yan ang nasanayan natin. Huwag natin tanggalin yan. Huwag kayong tumingin na, minsan, huwag nating anuhin na. Pag mayroong ligpitin dyan, bahala na sila. Ngayon ang mga nanay, kasi ang mga nanay, palakpakan natin ang Panginoon, be. Kasi ang mga nanay, ayaw makalat. Di ba? Kahit sa bahay, kahit sa ano makikita nyo dyan? Para sabihin, mamaya na yan pag nakita na ako. Ganon pala yun. Unang-unang nakakakita sa atin ay ang Diyos. Hindi siya, hindi ako, hindi sila. Ang Diyos. Kahit pa binakuran ka na dyan ng hallelujah. Hindi ang ating duri ka. Ito naman.
May, totoo, matigas talaga kami. Matigas nga si Ate Dorica dahil ang ano niya kasi kay Tagalog, alabaw na ang Bisaya. Matigas, di ba? Sa katotohanan, ang akala nila, paglingkod ka na, hindi ka nasisigaw. Hindi po yun. Hindi ako papayag doon. Huwag lang magkasala. Kasi pag sabi, yan ba, naninigaw ngayon? Baguhin mo ang pananaw mo. Lawakan mo ang pangunawa mo. Bakit sumigaw? Pag-aralan mo, bakit sumigaw siya? Ay, ako palang hindi nakinig or siya. Hindi sisigaw ang tao kung maayos ang paggawa mo. Never, wala po akong sisigaw yan kung hindi ka na makinig. O ngayon, ang sabi ng Diyos, nakikiusap. Paulit-ulit. Tapos, naku, ano ba yan? Huwag tayong ganon. Hindi tayo ganon, Mother Church. Baguhin na natin. So, ang sabi dyan sa 1 Peter 3:8-12. Hala, hanapin. Sige. Di siya ito. 1 Peter 3:8-12. Isa lang. Katuruan para sa, hindi ito. 3:8 pala, 8. Ayan. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Yung pala Huwag niyong iwan. Kung magkakaisa tayo, kung gusto niyo magkakaisa tayo, wala kayong marinig. Oh. Siyempre, mga nanay, yuko-yuko na yan Tapos kami pang magbuhat ng, kayo na. Tapos mayroong madampot. Oh. Kung walang tubig doon sa magbuhat kayo. Nandyan yung tubig sa ilalim para makainom tayong lahat. Diba? Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan. Bilang magkakapatid, di ba? Magkakapatid tayo sa pananampalataya. Mas higit pa nga tayong dapat magmahalan At maging maunawain at magpapakumbaba. Kasi ang magpapakumbaba na puso ay itataas at ang maunawain, maraming karunungang ipagkakaloob ang Diyos sa'yo. Lalo kang tatalino. Kaya napakasarap. Mayroong kalakasan ang isang pagkakaisa. Kasi ang tingting, iwalis mo dyan ang isa, madala ba yan? Sige nga. Sige. Pruiba kayo. Kuha kayo ng isang tingting piraso at iwalis nyo. Kung makadala ba yan, iwan ko lang si Tonton kung matapos isang taon. Kaya sinikap. Kaya yan ang sinasabi, pag nagkaisa tayo, madaling, masarap magsama ng may tapat at maluwag na pagsasama. Ano ba yun? Totoo yan, di ba? Yung mga espiritu na, hampasin ko yung espiritu na yan. Kung pwede lang, di ba? Hindi ko na, ako kung hindi makinig, gawa ako. Sa akin naman din kaya pinalakas ako di ba? Naik pa ako galing. Pagdating ko, natataranta ako. Alam mo naman ang nanay. Tumawag. Napindot ko na in-call. Sa hirap ko, nahira ako. Sabi ko, hala, Pastor Bunny Bus yun tumawag. Bakit kayo tumawag? Wala akong alam. Ang sabi niya, kumusta? Magpaluto. Magpaluto? Wala mang bisita. Sabi ko, Pastor, tumawag po kayo. Sorry na in-call ko. Kasi alam mo naman mga daliri ng nanay. Mas madali yan, pero mali-mali. Sa cellphone. Ang sabi niya, kumusta ka ma? Okay lang po, Pastor. Tapos na po ako nanalangin. Kasi ang task namin, ako lang ang nag-beatbox dyan. Wala, awit ako. Masarap magpuri sa Panginoon, manalangin na walang disturbo. Amen po ba? Kaya pag dito ako maingay ako manalangin kasi sisigaw talaga ako. Iniyak ko lahat ng Jesus the Gospel. Iniyak ko yun. Na magkakaroon ng pagkakaisa. Kasi kung hindi tayo magkakaisa, nagkakaisa sila, wala tayong magigain sa ating paglilingkod. Tandaan natin, hindi tayo ang magtataas, kundi ang Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Kaya ang sabi dyan,
May blessings ba? May pagpapala ba ang pagkakaisa? Sinabi dyan sa Psalms 133, verse 1. Ala, sige. Ala, English mo na. Tagalog po. Tagalog na. Isang pag-awit. Ay, iba yata yan. Sige. Isang pag-awit ng pag-akyat upang sumamba. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Nagkakaisa't lagi sama-sama na magkakapatid. Mayroon palang pagpapala ang magkakaisa, di ba? Pag ang pamilya magkakaisa, laging Jollibee, laging masaya. Pagdating ng tatay, anong gusto nyo? Sahod ko na ngayon, di ba? Pag nagkakaisa, pero pag wala, naku, walang pansinan. Kahit wala pang ulam, walang pansinan. Ano ba yan? Dahil hindi nagkakaisa. Magulo ang tahanan, wala pang nagwalis, wala pang naghugas dahil hindi nga nagkakaisa. Tandaan natin, mga anak, tumulong kayo sa mga magulang. Dahil dadaan din kayo, maging magulang din kayo sa susunod na panahon. Kaya ipakita natin na wag na tayong mag-pray na lang tayo. Wag niyong tingnan. Ako, ito ang style ng prayer ko. Lord, bulagin mo ang mata ko pag mayroon tatayo dyan na mayroon akong maalaala. Kasi hindi ko mararanasan ang kapuspusan ng banal na espiritu. Totoo po yun. Yan ang lagi ko. Kaya hindi ko ipagmamalaki ang aking pagpupuri. Yan ang unang-una. Hindi ako nanalangin na para sa pamilya ko, forget ko na yun. Bibigay na ni Lord yun eh. Ibibigay na yan. Naranasan ko na yan. Hindi ko ipapanalangin yan. Alam na ni Lord kung anong problema ko. Pero yung mga problema na dapat aayusin upang magkaroon tayo ng makapangyarihang paggawa, yan ang ipapanalangin ko. Praise God, unti-unti na. Nadarama na natin. Hindi ba kayo masaya? Para naman, amen. Sumagot naman kayo ng amen. Masaya tayo, di ba? Dumami na tayo. Ano ba ang ambisyon ng ating pastor pag hindi tayo nagkakaisa? Subdivision? Division? Ano pa? Subtraction? Ano pa? Ganun. Kaya kung hindi man magawa ng isa, kasi iba-iba nga ang mayroon tayo eh. Magkakaisa tayo. O sabihin mo siya, yun ang anuhin mo sis. O gawin natin. Hindi man tayo kaagad na magiging preacher eh. Mag-share ka, hindi kaagad. Kung maghugas ka lang doon ng plato, tapos inayos mo, ginandahan mo pa. Wow! Maglinis ng kanal? Ay, grabe. Hindi ba malugod ang Diyos? Makitaan ang ating gate yan na marumi. Di ko kaya. Sa totoo lang, hindi ko kaya. Tatawag ako ng nanay. Pag hindi ko na rin kaya, tatawagan ko, may mga nanay, alam nila yan. Wag ka munang umuwi. Lilinisan natin doon. Ganun dapat tayo. Na ipakita natin ang ating iglesia ay sobrang kamangha-mangha. Wag. Close na ang mga mata nyo. Hindi ba kayo natakot? Nagpupuri, lundag-lundag kayo, tapos mayroon palang sabit ang puso natin. Ay, walang kabuluhan yun. Kaya wala tayong pagkakaisa. Kaya may blessing ang pagkakaroon ng pagkakaisa. Dahil ibubuhos ng Diyos ang iyong mga panalangin, ang iyong nais. Nangangarap ka. Makatrabaho asawa mo, kahit hindi mo nga pinapanalangin yan, makatrabaho yan. Dahil nakita ng Diyos, itong anak ko, grabe tapat siyang naglingkod. Ibibigay niya. Ibubuhos ng Diyos. Ano man ang nais mo, sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho, mga elevation, ipopromote ka, magiging buloktoryan ka, ganun yun. Kasi, nakita ng Diyos. So, sa pagkakaisa ba, mayroon bang benepisyo? Mayroon din. Mayroon pala. So, as we are united, ma-achieve pala natin bago yung benepisyo. Kung tayo pala ay nagkakaisa, ma-achieve pala natin ang mga pangitain ng ating pastor. Anong pangitain? Anong pangitain ng ating pastor?
Dumami tayo sa pamagitan ng mayroon tayong ginagawa. Memorize nyo ba? Kanina nag-memorize ako. Na-memorize ko. Ha? Ang regalo ng Diyos. Hindi na muli. Inano ko yun. Naiyak ako doon. Kasi verse to verse, iniisa-isa ko. Mayroon pala, masarap pala kung wala kang tapos magbasa ka. Ay, nag-aral lang tayo. Go home. Tapos na. Parang tayo nag-aral ng eskwela. Hinihintay natin ang recess. Pagbalik naman, nakasimangot tayo. Kailan naman uwian? Pagdating sa bahay, wala pang pagkain. Ang gulo. Pero dapat pala hindi. I-enjoy mo yung pag-aaral mo. Dahil dyan ka gagamitin. Malay mo, magiging presidente ka. Ikaw ang unang title. Praise God. Di ba? Ay, ang masama kung nakapagtrabaho na, nawala na. Nakalimutan na si Lord pala ang nagbigay sa kanya. So, hindi mangyayari yan, Kaya, ano pa? Yung goal mo sa buhay. Ano bang goal natin sa buhay? Bakit tayo naglingkod? Anong benepisyo ang kailangan natin? Hindi lang kasi tayo nabuhay dito Yan ang tandaan natin. Parang isi-isi lang tayo. Para mayroon kang assurance. Lagi mong, ako naman, lagi kong inalala, yung cross. Yung cross, iniiyak ko yan. Kasi sobra ako noon. Ayoko na balikan. Tapos na Sobra ako noon. Pero noong pinick up na ako ni Lord, sobra din ang pag-ano ko. Kasi unang paghakbang ko, nag-course ako ng isang pastor. Grabe, lahat inano ko, tinitingnan. Pero nung binago, grabe din ang pagbago. Kasi sinundan ko siya. Meron man tayong mga kamalian, pero wag mong paabuti ng hapon nang hindi mo mahingi ng tawad. Diba? Yan ang mga goal natin. Ano bang goal mo? Yumaman? Nandyan yan. Nandyan na yan. Nakapila na lang yan. Pero ang nais ng Panginoon, gumawa ka ng ayon sa aking kalooban. Pati nagtatrabaho, pinagpala ang mga nagtrabaho dahil naglingkod. Yang ating Pastora Carissa, grabe yan. Walang tulugan yan. Nagtatrabaho pa yan, naglingkod pa yan, galing pa dito, mula doon, para yung east, west, north, south. Kaya grabe. Grabe din ang pagpapala. Tapos tapat pa. Ano pa kaya kung tayo lahat magkaloob, Ay, grabe. Ayun, nakakonvict nga ako ngayon Nakalimutan ko na yung Heroes of Faith. Nakonvict ako. Update. Update lang ang narinig ko sa Panginoon. Ngayon, binulay-bulay ko yan. Anong i-update ko, Lord? Ganun dapat, mayroong word yan, iisa lang Mahiwagang salita, pero pag hindi mo siya pag-aralan, hindi mo makukuha. Pero talagang nung binulay-bulay ko yan, mayroon pa akong pagkukulang. Kaya minsan tayo, mga kabataan, mga malapit na mag-asawa, mga thunders na, walang thunderstorm thunders lang. Kasi tanggapin mo man o hindi, talagang papunta na tayo doon. Pasalamat na tayo kasi may mga benepisyo. Grab it! Kasi mayroon ng senior. Mga 20%, di ba? Grab mo na yan. Gusto ko nga ng mga senior na ako Di ba? Kasi may benepisyo na rin akong hinihintay. So praise the Lord dahil masaya naman tayo. Amen. Magkakaisa na ba tayo? Amen. Pag hindi, tuturuan ko kayo. Joke lang. Hindi. So sa pagkakaisa, mayroon ding benepisyo. Anong benepisyo? Maging mapayapa ka. Wow! Comfort ka lang sa buhay mo. Tsaka maraming mabubuting bagay ang darating sa'yo. Kaya kailangan pala gawin mo ito. Pagkakaisa lang tayo. Pag sinabing may gagawin tayo doon, pagkaisahan natin. Huwag na tayong tumaliwas pa ano pang mga bagay-bagay. Tanggalin na natin. Para sa ganon,
anumang bisyon, anumang ipinapagawa ng Diyos sa pamagitan ng ating pastor, magawa. Hindi kaya ng pastor boss natin. Hindi kaya niyan pag nag-iisa lang siya. Pero pag nagkakaisa tayo at sama-sama pa tayo, grabe. Hindi naman tayo nagkumparahan ng church, di ba? Nagkumparahan ba tayo? Hindi. Kasi ayaw rin ng Panginoon yan. Ang nais lang ng ating pastor, dumami tayo para naman sa ganon, ang laki kaya ng rental natin. Di ba? At hindi ba kayo masaya na ang ganda, yung malamig, kaya gusto ko nga magtambay pero wala mga akong pambayad. Malamig. Bihira ang church na ganito. Maluwag. Kasi last Saturday may pamilya, ang daming na-appreciate nila. Uy, ang ganda ng church nyo. Sabi nila. Upo. Pinaandar yung mga aircon, naganda lamigan sila kasi puro thunders eh. O, di ba? Na-appreciate nila, pero nung matagal na, parang naggaganon-ganon na. Sa ganda ng lamig. Hindi ba kayo masaya? Masaya tayo. Kaya ipagmamalaki natin. Wag naman tayong pagmamalakihan ng hindi. Ipagmamalaki natin ang ating church. Wala ako. Ako, sa totoo, pulpito na ito. Hindi ako magsasabi na, layo-layo ko nga naik. Layo-layo ko naik, tapos sabi nila, ba't doon ka pa? Ayan mo ngayon. Ito ang heart eh. Heart talaga ang bantayan nyo. Hindi ito At saka ito kasi madaya to eh. Madaya naman si puso. Pero pag inuunahan ka ng banal na espiritu, mapangyari. Mahal ko ang iglesia, sa totoo. Mahal na mahal ko ang church. Kasi dito ako nabago, dito ako hinubog, dito ako natuto. Kaya dapat ganun din tayo. Bakit pa tayo nag-church? Kung hindi mo mahal, di ba? Mahal mo. At lalo na kung sino mang tatayo dyan, mahalin mo. Kung i-intercede mo, ipapanalangin mo. Bubuhusan sila ng anointing. Kaya ngayon lagi kong Lord, lahat ng worship, lulundag para bababayan. Kami maglundagan, magkagapangan pa hanggang sa, saan man. Ganun. Ako, bold ako manalangin. Bold ako manalangin sa Panginoon. Kasi yung parang nakikiusap lang. Hindi ako basta pagkatapos na revelasyon, tugtog na naman ako. Pag nakuha ko naman yung revelation doon, panalangin na naman. Kaya dyan tayo magtatapos. Nagkakaisa na ba tayo? Amen. Oh, praise God. Sama-sama tayong maluwag. Sama-sama tayong tapat. Mahalin natin ang lingkod. Oh, hallelujah. Yan ang pinakamasarap. At tuwang-tuwa ang Diyos. At sino man ang ating masalubong na sila ay Jesus the Gospel, yakapin natin sila. Pakitaan natin sila. Embrace natin sila. Kasi hindi tayo nagko-comparison. Hindi pwede comparison sa church. Bawal yun. Magagalit si Lord. Hindi papakinggan ang panalangin mo. Kaya tayo sama-sama. Ibalik natin ang dating galak. Nawala na ba yung galak? Nandyan lang. Natutulog ba? Ibalik natin ang sigla, ang galak, ang kasiyahan sa paglilingkod. Kaya lagi tayong manalangin na tayo bigyan pa ng lakas at marami pang taon. Amen. Kaya maraming salamat po sa mga taong nakarinig at hanggang sa muli, dito po mailagay sa puso.